Ngayong gabi, sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Kwentong kapatid laban sa kapatid. Yan ang maghaharap sa isyung pagkalulong sa alak, pananakit at pang-aabuso ng anak. Tutukan sa case to face. Yung sa kuya ko na naging bisyo niya alak. Yung pag-inom ko, minsan pampalis pagod ko lang mo talaga yun. Sa mga anak niya, sinasabi niya, mamatay na lang kayo. Talaga nakapagbanggit ako ng ganyan minsan. Pag sobrang init ng ulo ko, lalo na ayaw sumunod sa akin. Cargo ko lahat sila na hindi naman po talaga dapat. Kurt na may naibigay silang pagkain, sila na nagpakain. Sana punta yung mga pinagpagurang ko. Ibig sabihin, sa barkada ko lang. Sinasabing life is a journey at kasama parate sa journey ang relationship. So ngayong gabi po, mga relationship pa rin ang titignan natin at mga problema ng dulot nito. Isang kapatid po ang pumunta dito sa atin para dumulog sa kanyang problema na sana'y matulungan ang kanyang nakatatandang kapatid na alagaan, tuunan ng pansin, mabigyan ng atensyon, ika nga at pagmamahal ang mga anak ng kanyang kapatid. So ano ang obligasyon ng isang tatay at paano na ba nangyari sa relasyon nilang magkapatid na galit na ang nagrereklamong si Erwin dahil sa kapabayaan ng kanyang kapatid? Isang ama na pinagdamutan di umano ng karapatang makita ang kanyang mga anak ang dudulog sa CIA upang humingi ng payo. Ano nga ba ang kanyang mga karapatan bilang ama? Yan ang malalaman natin sa Payong Kapatid. Ang hiling ko lang naman po talaga makasama ko sila. Simula po nang tinaka sila sa akin, yung 17, 2020. Pinakita po yung anak ko sa akin January 20. Okay na sana po ako dun yung every punta ko, papakita sa mga anak ko. Pero after nun, hindi na po nila pinakita yung anak ko. Dito naman sa Payong Kapatid, relationships pa rin ang pag-uusapan natin. Ang relationship ni Ronel sa kanyang asawa, sa pamilya ng kanyang asawa, at yung gusto niyang relationship sa kanyang mga anak. Pero naaapektuhan ito dahil ayaw ng pamilya, ng nanay ng kanyang mga anak na siya'y madalas na bumisita o bumisita pa sa kanyang mga anak. Ang mga anak niya ay bunga ng isang relasyon ng dati niyang partner na hindi sila mag-asawa. So ano ang karapatan ng isang tatay na bumisita, makasama ang kanyang mga anak na kumbaga anak sa labas, hindi legitimate children. At mga katanungang legal, bibigyan natin ng kasagutan. Yes or no ang pagpipilian. Abangan! Sa Philippines din po ba, meron din po tayong ganito para po sa mga breastfeeding and working moms? Isa po to sa mga isyung napakalapit kay Ate Pia. Isang isyung pinaglaban niya over the decades na talagang natutulungan ang next generation. I just want to thank you for that, love. It was so important for me and my breastfeeding journey with my kid. As in, it's not easy kasi po, when you're A working mom, exactly. I'm a passionate breastfeeding advocate and isa yan sa mga unang batas na napapasa ko, yung pag-support natin sa mga breastfeeding moms, yung pag-support ng mga company owners, pag-support ng government. So I'm so excited to talk about it some more. Go! At syempre, nagtatapos po ang ating munting palabas sa isang masayang game, ang Alan Pia Pick, kung saan marami ho ang nag-uuwi ng mga regalo, ng mga premyo, pero wala pong umuuwi na member ng ating audience na walang regalo mula po sa ating mga kaibigan na tumutulong para buuin ang ating palabas. Maraming salamat at sana'y tumutok ho kayo hanggang dulo para kumpleto ika nga ang ating kwentuhan. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng mga kababaihan at kabataan
handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi ayo nga tanan. Ako po si Boy Abutan.